sumainyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Tayo na po mag-aral at magbulay ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal-Banalan. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pagkakaloob sa atin ng mga pagkakataon upang magbulay sa kanyang mga kalooban. Gayon din ay nagpapasalamat kami sa inyo. Sa inyo po walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa mga talakayan ng programang ito, na lubos na umaasa na sa pamamagitan ng mga pagtuturo ay masusumpungan po natin ang biyaya, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ayuno, at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang kapatid na Yushel upang maging kasangkapan sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Kapayapaan po sa inyo, kapatid na Yushel. Kapayapaan din po, kapatid na Ayuno. At sa inyo pong lahat na aming mga taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan, kapayapaan po ang sumainyo. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pong mahalagang talakayin na ngayon po ay nahanda para po sa inyo na aming pong mga taga-subaybay. Na meron pong pamagat na ang kaharian ng Panginoong Kristo Jesus ay hindi sa sanglibutang ito. Sa pag-aaral po na ngayon po ay matatalakay, ay aming pong ipaglilingkod po sa inyo ang Panginoong Kristo Jesus ay meron pong kaharian. At matagumpay niya pong naitatag po ito nang siya po ay naririto pa sa sanglibutan bago po siya umakyat sa langit. Kalaki po nito ay ating pong maunawaan na ang kahariang kanyang itinatag ay para sa atin sapagkat ito'y napakahalaga para sa atin na mga tao. At kung ano man po ang kahalagahan po nito, ay siya po naming ipaglilingkod po sa inyo. At bilang pasimulang katanungan po, kapatid na Yushel, para po sa ating po mga taga-subaybay, kayo po ba buhat ang mga salita na binabanggit po sa ating pong paksang aralin? Buhat yan, kapatid na Ayuno, sa Panginoong Kristo Jesus, mga giliw na taga-subaybay. Pinahayag po niyan bilang kasagutan ng Panginoon kay Pilato na noon ay nagtatanong sa kanya at sagot din niya doon sa mga sa kanya nag-aakusa na siya daw ay nagtatayo ng kahariang kauri ng mga kaharian dito sa sanlibutan. Na mababasa po natin, kapatid na Ayuno, sa San Juan, Kapitulo 18, versikulo 36. Ganito po ang sabi, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. Yan, maliwanag ang sinabi, kapatid na Ayuno, mga giliw na taga-subaybay. Sinabi ng Panginoon na ang kaharian ko ay hindi rito. Katumbas ng salitang hindi sa sanlibutan ito. Na ang kahulugan talaga, meron siyang kaharian, hindi niya itinatanggi yun. Pero hindi kapareho ng kaharian na ibinibintang sa kanya ng mga tao na kanyang itinatag ng siya'y pumarito sa sanlibutan, kundi ang kahariang ito ay hindi kauri ng mga kaharian dito sa lupa. Sapagkat nung pong mga panahong yun, ay meron pong kahariang nakasasako po sa mga Hudyo po noon. Opo. Yun po yung imperyo ng Roma.
Kaya po ang pagtatayo ng kaharian ng panahong iyon ay isang paglaban sa gobyerno. Opo. Pero magkaganon pa man po, ano po ba ang tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus na kanyang kaharian? Yan po ang kaharian na pagtitipon ng kanyang mga lingkod para po itong mga lingkod niya ang kanyang pagharian at pinakikilala niyang kanyang kaharian na hindi po kauri ng mga kahariang ukol sa mundong ito. Mababasa po natin yan sa San Lucas Kapitulo 22, versikulo 29. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. O yan, napakalinaw, di po ba mga giliw na taga-subaybay? Yan yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus na kanyang kaharian na hindi ukol dito sa lupa. Hindi kauri ang ibig sabihin. Kasi kung kauri, hindi siya pwedeng dakipin ng sino man. Lalo na nung humuhuli sa kanya nang siya po ay gustong dakipin. Kaya doon ay makikita natin ang ipinakikilala niyang kaharian, ito ang unang-una ay kinabibilangan ng kanyang mga apostol at ng mga lingkod na noon ay nahanda na sumunod sa kanya. Kaya ang kaharian pong ito o ipinakikilalang kaharian ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang mga tao na pinaghaharian ng Panginoong Kristo Jesus. Unang-una po dito na napabilang ay ang mga apostol. Napakaliwanag po, mga minamahal naming mga taga-subaybay, na ang kahariang tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus ay ang mga taong sa Kanya po ay nagsisunod at sumampalataya sa Kanyang mga salita. Dahil po sa mga bagay na ito, kapatid na Yushel, ano naman po ang iniutos ng Panginoong Kristo Jesus sa ating mga tao tungkol sa Kanyang kaharian? Napakahalagang katanungan yan. At yan sinabi ng Panginoon, nung ipinangangaral po niya yan sa sanlibutan, na ipinakikilala niya ang kaharian at ito ay dapat unang-una na dapat hanapin o pahalagahan ng mga tao sa mundong ito. Na sinabi po niya sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Napakalinaw, di po ba, mga giliw na taga-subaybay? Ang kaharian ng Diyos, ito ang kalipunan ng mga taong sumampalataya sa Kanya at kumikilala sa Kanyang paghahari o Kanyang pinaghaharian. Ano ang sabi ng Panginoon? Tulad ng mga apostol, hanapin natin ang Kanyang kaharian. Ibig sabihin, hangarin po natin na maging kabilang sa mga tao na Kanyang pinaghaharian. Hindi po dapat nating payagan na ang pinagkakaabalahan ng tao sa mundong ito, ano ba ang kanilang kakanin? Ano ang kanilang iinumin? Yun ang pinag-uukulan nila ng panahon. Yun ang pangunahin sa pinahalagahan ng mga tao sa mundo. Pero sabi ng Panginoon, bago ang mga bagay na yun, unahin natin na hangarin sa ating buhay na maging kabilang tayo sa pinaghaharian ng Diyos tulad ng mga unang Kristiyano at ng mga apostol. Hangarin po natin yon. Huwag tayong pumayag na tayo po'y nabubuhay sa mundong ito na bising-busy tayo sa pagtatrabaho, sa pag-aasikaso sa ating pamilya, pero hindi po natin natitiyak kabilang na po ba tayo sa kaharian o sa mga taong tulad ng mga unang Kristiyano at mga apostol, pinaghaharian ng Diyos, kaya pinakikilala niyang Kanyang kaharian. Kaya po, sa ating pong napapakinggan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, pangunahin sa dapat po nating pinakasisikap na mangyari ay masumpungan po natin ang kaharian ng Panginoon at mapasailalim ng Kanyang paghahari. Opo, at hindi naman ibinabawal ng Diyos na tayo magtrabaho, asikasuhin yung pamilya. Opo. Hangarin nating magkaroon ng mga bagay na ukol sa mundong ito. Hindi naman ibinabawal ng Diyos yun eh. Kaya lang, hindi mabuti na doon nakatuon ang ating kaisipan, ang ating kalooban. Yun ang priority sa ating buhay. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Kundi ang maging priority po natin, tayo maging kabilang sa Kanyang kaharian
o sa kanyang pinaghaharian? Kung sakaling ito po ay magawa po ng ating po mga taga-subaybay, kapatid Opo. na usual, ano naman po ang kanilang maaasahan sa Panginoong Kristo Jesus kung ito ay maghari sa kanilang buhay? Napakaganda na kapalaran nito, kapatid na ayuno. Mga giliw na taga-subaybay, napakabuti na tayo po ay maging kabilang sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Ang paliwanag po kung bakit napakabuti, napakahalaga, napakapalad natin, matagal nang nasulat sa Biblia. Mababasa po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 20. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos, sapagkat hindi niya aalalahaning lubha ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. O yan, mga giliw na taga-subaybay. Ayaw ba natin ng ganyang kapalaran na tayo ay hindi mag-aalala, hindi tayo mababagabag sa mga pangangailangan natin sa ating buhay? Bakit? Pagka po tayo ay pinaghaharian ng Diyos, maliwanag na maliwanag po ang nakasulat, sinasagot tayo ng Diyos. Siya po ang bahala sa atin. Kaya sabi nga niya, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang mga bagay na ito idaragdag sa inyo. Ibig sabihin, ipagkakaloob niya po sa atin. Totoo naman yan eh. Akala lamang po ng tao, dahil siya nagtatrabaho, siya yung gumigising ng maaga, siya yung pinapawisan, yun mismo ang paraan para makamit niya yung mga bagay na material. Sa totoo lang po, kahit anong talino natin, kahit gaano tayo kagaling, kung hindi ibibigay ng Diyos yung ating mga pangangailangan, wala rin tayong magagawa. At kung may pagkakataong yan nasa atin na, pero gugustuhin ng Diyos na mawala sa atin yan, wala rin tayong magagawa. Kaya, ang sabi ng Panginoon, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Hangarin natin na maging kabilang po tayo sa pinaghaharian ng Diyos at sumampalataya po kayo na hindi tayo mag-aalala, hindi tayo magiging kabilang sa mga taong nababagabag dahil sa kung minsan ay kinakapos, kinukulang o hindi malaman kung saan kukunin ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, kundi ang madarama po natin dahil pinaghaharian tayo ng Diyos. Siya po ang tutulong sa atin upang hindi natin ikabagabag ang mga pangangailangan natin sa mundong ito. Napakaganda at napakaliwanag po ng mga salita na ngayon po ay ating pong napapakinggan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, na kung lubos nating sasampalatayanan ang paghahari ng Panginoon sa ating buhay, ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay. Kaya kung halimbawa, kapatid na ayuno, ang tao ay nababagabag sa mga pangangailangan sa mundong ito, isa lang po ibig sabihin nun, hindi pa po tayo kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Kung tayo po'y kabilang na sa pinaghaharian o natagpuan na natin yung sinasabi ng Diyos na kaharian na dapat nating hanapin, hindi po tayo mababalisa. Hindi tayo mababagabag. Hindi tayo kabilang sa mga taong nag-aalala sa ating kakanin, ating iinumin, daramtin. Hindi tayo magiging kabilang doon kasi merong Diyos na naghahari sa atin at sagot niya ang ating mga pangangailangan. Ang kailangan lamang po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ay lubos nating sampalatayanan na ang mga salitang ito'y may kapangyarihan sa buhay natin. Opo. Sa gayon, maranasan natin ang paghahari ng ating Panginoon. Bukod po sa bagay na ito, kapatid na usual, ano po ang lalong mahalagang pagpapala pa na maaari pong matamo nating mga tao kung tayo po'y sumasampalataya sa paghahari ng Panginoong Kristo Jesus sa ating buhay? Hindi lamang po ang pagkakaroon ng sapat na pangangailangan nating material. Ang lalong mahalaga po ay ang madarama nating kapayapaan na yan ang hinahangad ng marami, kapatid na ayuno. Opo. Sabi nila, nasa akin ang lahat, nasusunod ko kung ano gusto ko, nakapupunta ako kung saan ko ibig. Pero parang merong kulang. Hindi po tayo makadarama ng gayon. Dahil ibibigay sa atin ng Diyos ng kumpleto. Ibibigay niya ang lalong mahalaga na kailangan natin.
At yan ay sinabi ni Apostol Pablo nang sulatan niya ang mga kapatid sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 17. Pakinggan po ninyo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yan yung sinasabi ng iba kapatid na ayuno na parang hindi niya madama. Parang empty pa rin. Kahit na nasa kanya, yung maraming bagay, kulang pa rin. Ito po yun. Kapayapaan, kagalakang ukol sa Espiritu. Hindi po natin mararanasan yan pag ang Diyos ay hindi naghahari sa atin. Pag hindi natin nasunod yung sinabi ng Diyos na hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo naging kabilang sa kanyang pinaghaharian, mananatili pong empty. Mananatiling kulang ang pagkadama natin sa ating kalooban. Pero pag naging kabilang na po tayo sa mga taong pinaghaharian ng Diyos, yun ang panahon, lagi tayong masaya. Ano man ang kaguluhang nangyayari sa mundo, lagi po tayong payapa. Hindi tayo nababagabag. Bakit? May Diyos na naghahari sa atin, payapa po ang ating kalooban. Kaya po, kapag ating pong pinaghari ang Panginoong Diyos sa ating pong buhay, hindi lamang po ang mga material na bagay ang maaaring makamtan natin sa Panginoon ayon sa ating pong pangangailangan. Kundi higit sa lahat ay ang kapayapaan ng puso na ibinibigay ng kanyang paghahari. Pero magkagayon pa man, kapatid na Yushel, para po sa ating pong mga taga-subaybay, bakit po ba natin kailangan ngayon ang kapayapaan na yan na siyang idinudulot ng paghahari ng Panginoon sa ating buhay? Noong pa man, kapatid na ayuno, sa panahon na ang Panginoong Kristo Jesus nandito sa sanlibutan, ipinaliwanag niya na yan. At yun ipapaliwanag din ng Panginoon hanggang sa kasalukuyang panahon ang kadahilanan bakit kailangan nating siyang naghahari sa atin para tayo maging payapa. Ito po ang paliwanag niya sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinirita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Yan. Ang sanlibutan o maraming tao sa mundo, hinahanap ang kapayapaan sa pagkakaroon ng maraming pera, sa pagkakaroon ng maraming ari-arian. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon, sa akin meron kayong kapayapaan. Wala nang iba. Gusto ba talaga natin ng peace of mind? Ng kapayapaan? Hindi po natin masusumpungan yan dahil marami tayong salapi. Matatagpuan lang natin yan sa Panginoon. Paanong matatagpuan natin sa Panginoon? Sundin po natin yung sinasabi niya. Hangarin nating maging kabilang tayo sa mga taong kanyang pinaghaharian. Pagkabilang tayo sa mga taong kanyang pinaghaharian, maliwanag po at nakatitiyak tayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi pwedeng hindi natin hangarin yan. Dahil sa mundong ito, meron po tayong kapighatian. Ibig sabihin, tiyak na makakaranas po tayo. Sige nga po, meron po bang taong hindi nakakaranas ng pighati? Wala. Lalo na po, nagkaroon ng pandemya, di po ba? O sinong hindi nabagabag dyan? Pero pagka tayo pinaghaharian ng Diyos, nababagabag ang buong mundo, pinapayapa tayo ng Diyos, ipinadadama ng Diyos na tayo po ay kanyang poproteksyonan. Iingatan po niya tayo, tutulungan niya tayo na makalampas sa anumang nangyayaring kapighatian sa mundong ito. Yan po ay sinabi at ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Naranasan po ng mga unang lingkod yan, ng Panginoon, ng mga unang Kristiyano. Marami silang pinagdaan ng problema, mga suliranin, mga pag-uusig. Pero nanatili po silang payapa, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Ang Panginoon ang naghahari sa kanilang buhay. Kaya po napakasarap na mapagharian ng Panginoon, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Sapagkat ang Panginoon din ang sa atin po ay nagdudulot ng kapayapaan sa iba't ibang mga sitwasyon ng buhay na ating nararanasan sa mundong ito. Lalo na po sa panahong ito na patuloy pang lumalala ang mga sitwasyon
ang iba't ibang mga kaganapan ay nakakatakot para sa atin. Kaya lalo nating pakahangarin, mga minamahal namin mga taga-subaybay, na mapasailalim ng paghahari ng Diyos. Pero higit pa sa mga bagay na ito, kapatid na Yushel, ano po ang layunin ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang nasain na ang lahat po ng tao ay mapabilang sa kanyang paghahari? Napakaganda, di po ba? Mga giliw na taga-subaybay, nasain ng Panginoon. Bet gusto niya na mapagharian tayo. Napakaganda po ng layunin. At yan ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo, nakabilang sa pinagharian o pinaghaharian ng Panginoon. Nang isulat po niya ito sa mga taga-Kolosas, pakinggan po ninyo Kolosas 1:13 hanggang 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan. Napakaganda. Ang gusto ng Diyos, mailigtas tayo. Kaya gusto niya, siya ang maghari sa atin. Saan niya tayo ililigtas? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Gusto po ba nating manatili sa kapangyarihan ng kadiliman? Siyempre, ayaw natin. Sino ang makapagliligtas sa atin ng Panginoon? Hindi naman natin maililigtas ang ating sarili. Pagka tayo po'y pinaghaharian ng Diyos, ligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yun ang sinasabi. At pagka tayo na paghaharian niya, nandun na rin. Matatanggap na rin natin ang katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya napakaganda. Hindi tayo manghihinayang. Lalong hindi natin dapat baliwalain ang paanyaya ng Panginoon. Dahil gustong-gusto po niya, hindi lang maghari sa atin, mailigtas po tayo, mabigyang tugon ang hinahangad natin na kaligtasan. Mangyayari lang po yan kung tatanggapin natin sa ating buhay na maghari ang Panginoon o maging kabilang tayo sa mga tao na kanyang pinaghaharian. Kaya po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, atin pong kilalaning lubos ng mga salita na atin pong napapakinggan at napapanood ay mga salita ng Panginoon sa ikaaaliw natin. Tayo po ay lalong nangangailangan ng kanyang paghahari, lalo na't nasa mga sitwasyong tayo po ay nahihirapan, hindi lamang sa mga bagay ng buhay na ito, kundi lalo na nga sa paghahari ng kasalanan sa buhay natin na maaaring maglugmok sa atin sa tiyak na pagkapahamak. Dahil po sa mga bagay na ito, minsan pa, kapatid na Yushel, gaano po ba kahalaga ang kaligtasan na nais na ipagkaloob sa atin ng Panginoon? Napakahalaga po ng kaligtasang iniaalok niya sa atin. Kaya ninanasan niyang tayo mapagharian. At yan po ay ipinaliwanag ni Apostol Pedro. Pakinggan po ninyo sa unang Pedro 1:9. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Yan. Yan po ang kaligtasan na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Kaligtasan ng kaluluwa. Kung minsan ang tao, ang pinoproblema, kaligtasan sa gutom, sa uhaw, sa mga bagay na material. Yan po ay walang anumang kahirap-hirap na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Ang lalong mahalagang hangarin natin, kaligtasan ng kaluluwa. Dahil, sabi nga ng Panginoon kung sumasampalataya tayo, anak niya tayo. Siya ang ating ama. Di ba yung ama gumagawa ng lahat ng paraan para ibigay yung pangangailangan ng kanyang anak? Kung talagang sumasampalataya tayo, yung Diyos, ang ama natin, huwag tayong mag-ala-ala sa mga bagay na material. Siya po ang tutulong sa atin. Ang mahalaga, buksan natin ang ating kalooban. Gusto niya tayong mapagharian. Hanapin natin ang paraan paano tayo mapaghaharian ng Diyos. At pag tayo napagharian ng Diyos, mararanasan natin ang kaligtasang gusto niyang ipagkaloob. Kaligtasan po ng ating kaluluwa. Hindi po ba gusto rin natin yan? Hinahangad natin yan? Kaligtasan ng kaluluwa? Kung yan po'y hinahangad natin, tayo na po. Inaakay po namin kayo. Maging kabilang tayo sa nagnanasa na maging
kasama sa mga taong tulad ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano ay pinagharian ng Panginoon. Gayon din po ang aming hangarin. Inaaki namin kayo na maging kabilang sa pinaghaharian ng Diyos at ang Diyos ang maghahatid sa atin ng kapayapaan maging ng mga bagay na pangangailangan natin sa sanlibutan, manatili lamang tayo sa Kanyang paghahari. Nawa po, sampalatayan na natin ito, bendisyonan ito sa ating mga kalooban, pagpalain tayo ng Panginoon ngayon at kailanman. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon at ginabayan tayo. Bilang pasasalamat, mag-uukol tayo ng panalangin sa Kanya at ukol dito, pangungunahan po tayo ng ating minamahal na kapatid na ayuno. Aba, Ama naming Hari, Panginoon namin Diyos. dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Opo. na siyang nagpahintulot ng mga salita at aral na ngayon ay pinaglingkod ng programang ito'y may pagtagumpay Opo. sa pamamagitan ng paghahayag at pagtuturo. Dinadalangin namin, Panginoon naming Diyos, na magkaroon ito ng kapangyarihan sa puso ng mga taong masugid na sumusubaybay sa programang ito. Amen. At sila iyong pagpalain, Panginoon naming Diyos, na ang iyong mga salita ay matanim sa kanilang mga kalooban. Amen. Magkaroon ito ng kapangyarihan sa kanilang buhay upang katulad ng iyong mga lingkod, sila man ay magkaroon ng banal na takot sa iyo at tumalima sa iyong mga salita. Amen. Dalangin namin, Panginoon naming Diyos, ingatan mo sila sa sanglibotang ito Opo. at sila'y pagkalooban mo ng isang mabuting kapalaran Amen. na makita nila na ikaw ang Diyos na naghahari sa lahat at naghahari maging sa kanilang mga buhay. Amen. Sa paraan ding ito, Panginoon naming Diyos, sila'y magkaroon ng banal na takot sa iyo at kanilang hanapin ang iyong dako kung saan ikaw ay kanilang mapaglilingkuran upang kung kanilang masumpungan ito, tapat sa kalooban na sila'y susuko sa iyo at sila'y magsisamba kasama ng iyong mga banal. Amen. Dalangin din namin, Panginoon naming Diyos, kapag tagumpay mo pa ang programang ito sa maraming mga panahon at ito ay tangkilikin ng marami pang mga taga-subaybay Opo. na masumpungan ang mga salita mo ay itinuturo sa programang ito at masumpungan din nila, Panginoon, ang kaligtasan ng kaluluwa na siyang layunin ng pangangaral at pagpapahayag ng iyong mga katwiran. Amen. O Panginoon naming Diyos, buong puso po kami sumasampalataya ang mga bagay na ito'y pagpapaalam mo sa aming lahat. Aming dalangin sa inyong pangalang Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7:00 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!